Hello guys, good day again. This is Nib TV. Welcome back to my channel. Siya nga pala ngayon guys, meron akong i-upgrade na dati kong ginawang project. Dahil may konti siyang issue, ngayon gagawin ko siya para maayos natin. Naalala nyo pa ito guys, itong tester na to. Yan guys, ito yung dati kong ginawa kong Zener diode tester. Okay naman siya guys. Kaya nga lang yung issue niya, itong dati, yung voltmeter niya may error kasi may sira yan, may diferensya. Kinabit ko na lang din siya para magkaroon na siya ng location, pwesto niya, para pag binila ko na ng bago, diyan ko na rin ipepesto. Nung ginawa ko to, sometime 2 weeks ago yata yun. Yun ang niya, diferensya niya. Ginagamit ako muna rito ng multimeter. Dito ko nilalagay para makuha ko yung exact reading ng diode na tinetesting ko. Kasi ito nag-error. Dumating na yung in-order ko na pamalit. At ito nga siya. Ito. Papalitan ko na yan. So sana ito guys gumana to para maganda na yung magiging kakalabasan. Hindi ko na gagamitan ng rito ng multitester pag nagtitest ako ng diode. Kasi dito ko nilalagay yung diode sa terminal. Iniipit ko rito. Pwede rin pasok ko sa butas. Pero nung last time, dito ko nilalagay yung test probe ng multimeter ko para makuha ko yung exact reading ng diode doon mismo sa multimeter kasi ito nag-error. Ngayon papalitan natin siya at sana gumana, at para hindi na ako gagamit ng multitester, dito na lang ako magbabase sa reading dyan. At saka meron lang pala akong in-improve dito sa loob. Dati kasi ang laman nito, nilagyan ko siya ng ng voltage regulator. Kaya nga lang siya, hindi ko na basa yung full data sheet niya kasi sa cellphone na ako nagtingin ng ng kanyang data sheet. Dapat nagprint ako pala sa computer. So hindi ko masyado minamiss akong page. May nakalagay pala doon sa voltage reference niya, kailangan gagamitan siya ng 2 resistor para ma-limit ko yung current sa gusto ko na 5 milliamperes up to 10 milliamperes kasi mababa lang yung dapat na amperahe ng padadaluyan natin sa mga diode dahil para hindi masira. So last time ang nagawa ko na ginamit lang ko ng voltage regulator, hindi ko siya nadagdagan ng isa pang resistor. So nung tinest ko siya ng mano-mano, ginamit ako ng amperage meter ko. Ang lumalabas na dumadaloy na current doon sa Zener diode, maabot ng 1 ampere, ganyan, mahigit. Buti hindi nasira yung mga diode. Kaya pala, napansin ko sa diode pag tinetesting ko, nagwa-warm siya. Kaya pinapatay ko kagad yung switch para hindi na tumagal. Nagwa-warm. Kasi malaki pala yung dumadaloy sa kanya na current. Supposed to be, ang plano ko mga nasa 5 to 10 milliamperes lang dapat ang pinapadaloy na bali tinatawag natin constant current yun. So inalis ko na yun guys, tinanggal ko na yung regulator na yun. Ginawa ko, binago ko yung
circuit. Sinimplihan ko na lang. Wala na akong ginamit na regulator. Simple na lang siya. Gumamit na lang ako ng limiting resistor ng malalaking value. Mga 5.6K. Para tama-tama yon, kasi ang voltage sa output kasi nito is around 45. Pagka natin 45. So ginawa ko na lang, naglagay na lang ako ng high value na na resistor, mga 5.6K, para kakayanin niya i-limit yung current ng up to 5 to 10 milliamperes. Tama-tama yan sa ating Zener diode. Nasubukan ko na rin siya guys, nang pinalitan ko siya. Okay naman. Hindi na guys nagwa-ram, hindi na nagiinit yung diode kahit patagalin pa natin. Last time kasi nang ginamitan ko siya ng voltage regulator, may na-miss ako sa data sheet na yung circuit na kailangan pala may isa pang resistor, kasi nagbase lang ako doon sa 1.27 na voltage reference niya. May isang resistor pa dapat ako ilalagay. Na-miss ko yun yung page sa datasheet. So ngayon na-rectify ko na siya. Yun na yung ilagay ko sa loob nito. Yun na ilalagay na sa loob. Tapos ang papalitan ko na lang ito, para okay na yung kanya voltmeter niya. Okay guys, samahan nyo ako habang ina-upgrade ko tong kanya voltmeter niya, at papakita ko nyo rin sa inyo mamaya ang pag-test ko ng mga Zener diode. So guys, binuksan ko na siya. Bali, hugutin natin yan. Tutulak ko lang muna ito palabas para makadaan yung ayan. Tutulak ito. Tutulak ko lang naman ito. Ayun. Okay. Ito, tinanggal ko na pala yung tornilyo nito. So, pwede ko nang pwede na natin angat. Ito yung kinabit ko na DC to DC converter. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na dating may kinanek ako rito na voltage regulator. Ngayon wala na siyang voltage regulator, tinanggal ko na yon. Pinalitan ko na siya ng resistor. Ito, nandito na sa loob ng resistor, nakabalot dito. Bali 5K, 5.6K output na to, output. So itong positive side output na may resistor, yan ang nakakonect dito sa positive terminal natin. Tapos yung negative output naman, ito ang galing dito, nakakonect yan dito sa negative. So dito natin ilagay yung ating Zener diode. Yan, naka-reverse siya, bias, kasi yung cathode, yan ang kakabit natin dito sa positive terminal, tapos yung anode sa negative terminal, para magkaroon siya ng breakdown voltage na depende, ayon doon sa magiging value ng Zener diode natin. So papalitan muna natin to guys. Tatanggalin ko muna to, i-desolder ko muna tong mga wirings nito.
Okay, start na tayo. Okay, tatanggalin muna natin itong negative. Kita nyo ba guys? Okay, tanggalan natin yung na lang, yung red, tsaka yung sensing wire nya, yung yellow. Okay, yellow sensing wire, sense wire ito. Kakabit siya dito sa amin. Ay, hindi yata yan. Sense wire. Tama. Nauso kasi merong glue eh. Ayun. So yeah, okay na siya. Ipepwesto muna natin itong bago. Yan. Okay. Negative. Okay. Positive. Dito ko lang sa input nilagay. Kasi yung input nasa pan lang yan eh. Nagamit ko na dyan 5 volts. Okay. Tapos ang sensing wire. Okay. Yan. Testing na natin. Ito power supply natin.
Okay guys, ito na. Yan, mukhang okay na siya guys. Kasi ni-reading niya na yung yung tamang yan diba sabi ko na sa 46 volts or 45 volts ang output. So mukhang okay na reading. Mas maganda isasarado muna natin guys. Pwesto na natin siya muna. Yan, bunutin muna natin. Pwesto natin muna siya para wala na tayong problemahin. Ang pwesto niya dati ay nakaganito lang naman yan nakatagilid. Yan, tapos ini-screw ko lang siya doon. May butas doon Ayan, yung butas. Yun. Okay. Pang hold lang sa kanya para hindi siya gagalaw-galaw dyan sa loob. Ayan. Tapos pwesto lang natin yung mga wires para okay. Tapos ito pala, lagyan ko muna siya ng glue. Gamitan natin siya ng glue gun para hindi kagalaw-galaw yung kan. Gamitan natin siya guys ng glue. Ayan. Painitin muna natin. Ito guys, lalagyan natin ng glue gun tong niya yan. Parang hindi siya gagalaw. Ganyan siya. I-ayos lang natin to ngayon, yung mga wirings. Saka ito, atras muna natin to. Ayan. Okay. Pwesto lang natin yung mga wires para pagsara ng takip. Takpan natin. Itong box nito, yung mga lumang pan din to Ginawa ko dating tester na yung backlight tester. Ito yun Okay. So, test natin guys. Kung okay na siya. Ito ulit yung power supply.
Pagsaksak yan, iilaw na siyang ganyan. Yan. Bali ito guys yung output talaga niya na ano, na yung DC to DC. 5 volts itong power source. Tapos binus niya to 46 volts binus niya. Bali yan ang kanyang output power. Ayan. Ngayon magte-test tayo ng diode. Ito, meron ako ritong ₱5 volts diode. Okay, titest natin itong yung cathode, yan ang ilalagay natin dito sa positive pag magte-testing tayo. Okay. Ayan. Tapos pag in-on ko yung switch, tatakbo na yung 45 volts na yan dito. Since mas mataas ang voltage niya, magkakaroon to ng breakdown voltage. Bibigay niya yung reading niya dyan. Okay. Ayan 5.5 siya. 5.4. So ibig sabihin, malapit-lapit na sa doon sa value ng hindi gaya nung dati, ginagamit ako pa ng multitester. Yan. Subukan natin yung multitester natin. Last time, nung unang gawa ko niyan, nag-error nga ito. Imbis na mag-read siya ng 5 volts, ang lumalabas ito mga 18, 12, 21, ang layo. Kaya ginagamitan ko siya nito noon. So ngayon, ayos na siya. 5.4. Check natin sa tester natin. 5.2, 5.3 yan. Bumaba. Ayan, nagbago kasi nagkaroon ng voltage drop. Siyempre, may tumakbo na nagkaroon ng voltage drop. Ayan, 5.2 doon, 5.4 sa natin. So, malapit na siya. Tsaka, ang kagandaan nito guys, hindi siya umiinit. Tingnan mo. Kahit kanina pa natin to. Noong last time, hindi ko pinapatagal kasi pag on ko rito, sabi ko parang umiinit So, para hindi siya masira, ino-off ko kagad, ginagano ko kagad siya. Dati. So, ngayon, since okay na yung voltmeter natin, hindi na ako gagamit nito. Pero, try natin ulit sa iba pa. Okay. Try natin tong 3.9 volts. Try natin. So, gaya ng dati, cathode sa positive. So, test natin. Pwede man kahit na hindi na ipitin luwagan lang natin. Patong lang natin sa ibabaw. Ayan. Ayan Kita nyo guys. Kahit idikit lang natin yan Ayan. Okay. 3.9 Okay. Ayan nasa 4 volts siya. Teka. Ayan 4.1. So 3.9 or almost 4 volts, diba? So malapit-lapit siya. Gamitan natin ng compare natin.
So 4 volts. Gamitan natin ito. Compare natin. Ayan na. So 3.99 or 4 volts. Kalapit na sila, di ba? Ayan na. Ayan. 3.998 o 3.99 4 volts, 4 volts sa ating Zener tester. So okay na, di ba? Hindi gaya nung nakaraan. Ito kasi erroneous ito eh. Kaya pinalitan ko. Pero sinama ko rin to guys sa video kahit na medyo nag-error to. Kasi ang purpose ko lang nun guys para magawa ko tong box. May pakita ko yung na ayos siya. Yung mapopwestuhan, meron siyang popwestuhan na box sa sunod tulad nito pag nabili ko na. O di meron na siyang popwestuhan. Okay, test ulit tayo ng panibago. $18 volts. 18. Yan, 19 siya dyan. Ayan, konting diferensya lang guys kasi may ano yan eh, may tawag dyan. May mga tolerance. Yan, minsan nag-ano yung tolerance niya, gumagana yung tolerance niya. Nagpa-plus siya, kaya nagma-minus siya. Okay. 18.98, 19.3. So, konting diferensya lang. 13 volts. Dito. Tsaka minsan kasi yung Zener diode na yan almost 14 din dun, no? 1394. Tapos dito naman 13. Kasi minsan guys, sa mga manufacturer, hindi naman talaga eksakto yan. Halimbawa, sinabi nila dito 13 volts. Minsan may mga ano pa yan. May mga konting diferensya pa yan. Kasi yung tolerance niya, minsan nagiging ano siya, 13 ano, minsan magiging 12.9, 12.8 kaya 13.5, 13, 14, mga ganyan. Ito, check naman natin tong 9.1 volt. Okay. Yan ang ating check-in. 9.39. 9.4. 9.29 sa ating multimeter. Okay. 9.29 o 9.3, 9.4 yung ano natin. 3.3 sa kanya naman 3.6, 3.57 dito 3.56. So halos magkalapit to. Tignan nyo guys, merong reading na halos magkapares lang ng multitester, may reading na medyo may diferensya silang dalawa kasi sa mga tolerance ng ano yan ng Zener. Ito is 30 volts. Try natin to guys. 30 volts. 32 point lumalabas. Ito.
yun 31.7, almost 32 rin. 31.8 to 32 rito. So hindi na sa kakalayo guys. Kagandaan dito guys, nang in-upgrade ko siya, mas ano na siya, mas convenient na siya gamitin kasi halos hindi na ako gagamit ito. Nung last time inalalayan ko pa nito kasi nag-error nga ito. Ngayon napalitan ko na siya. So convenient na ako na wala na yan. Meron na akong okay na tester. Tapos naalis ko na yung issue ng mga umiinit-init. 15 volts. Ayan o, 15.3. 15.2. 15.23. Okay. Tapos ito, mag-try tayo ng yung iba. Meron ako rito yung hindi ko alam kung ilan ang ano ito voltahe nito pero palagi ko mataas to kasi nung last time nang ni-reading ko to 0 ito ibig sabihin more than more than 46 volts ang niya, hindi niya kayang i-reading. Ayan tama, 0 siya. Kung ano yung output voltage, yun din ang kakalabasan. So kung babaliktaran natin kunyari ito, yan 0.7, parang nagiging siya, normal na silicon diode, yung mga IN4 ganyan 400, nagiging siya, parang yung bias niya, yung forward bias niya na 0.7, yung normal, di ba 0.7 yung normal forward voltage, bias voltage yung okay. Meron pa rito isa. So ito alam natin more than 45 volts to. So ang tanong, paano natin ma-measure yung ganyan, mga more than, kasi ito hanggang 45 volts lang ang kaya niya. Ang tanong, paano natin ma-measure yung meron guys, pwede tayong gumawa ng panibagong naman nun. Iba na naman kasi ang circuit nun. Nagamit na tayo doon ng mga rectifier diode kasi parang gagawa tayo ng yan full wave para makaano tayo ng voltahe na matataas na DC. Nagamit tayo ng ganon. Ito maliit, hindi ko alam kung anong value, wala nakalagay sa papel niya. Ito ano kaya ito, more than rin to, more than 45 volts din ang value nito. Basta ito guys, hindi nagbago sa 45 yung normal output niya. Ibig sabihin mas mataas ang value ng diode sinner. Pag binaliktad ganun din 0.7, nagiging forward siya, voltage drop niya 1.7. So guys, hanggang dito na lang muna, wala na tayong ibang ite-testing na diode. Guys, ito nga pala yung diagram ng pag-upgrade ko. Yung ginawa ko dati, minus, plus. Ito yung DC to DC converter, boost converter. Okay. Tapos dito yung power source negative, positive. Pwede kahit kasi from ang kasi nito pwedeng 5 to 32 volts input. Tapos ang output niya nakalagay naman doon, maximum niya is
50 volts output. Pero nang sinukat ko ng multimeter ko, in-adjust ko yung trimmer niya hanggang 46 nga lang. Yung kanina nakikita nyo 46.5 yata yan. So doon ko na lang nilimit 46 volts. Tapos ganyan. Dati ganito yung meron ako nilagay na voltage regulator. Yung merong input, output, saka adjust. Yung pinakita ko sa inyo, wala na yan. Ginawa ko na lang rekta. So sa actual kanina, ang lumalabas ito is 45.6 volts ba yun? O sarado na natin sa 45 volts. 45 volts. Output yan, ha. So yan. So itong ginawa ko, itong terminal, positive terminal. Tapos ito yung negative terminal. Dito nag-series ako rito ng isang resistor. Ito, naglagay ako rito ng isang resistor, limiting current natin. Naglagay ako rito ng 5.6. Okay. Para maging output ko dyan. Kasi ang ginawa kong plano ko dyan, output ko lang dyan is bali magiging current ko pala dyan, output current is 0.008 milliamperes up to 0.010 milliamperes, pwede na yan. So yan ang ngayon, kung gusto ko siyang talagang 0.05, lalakihan ko to. Imbis na 5.6, gawin ko tong mga 9K siguro. 9,000 ohms, kilo ohms. O 9K. So paano ko na-compute yan? So, halimbawa, ito, 45, Pagpalagay natin ng minimum na diode na matetest mo is, kunyari, is 2 volts ang Zener diode. So, gawin natin, okay, 45 minus 2, so 43 volts ang output natin. Ngayon 43 volts, para makuha mo yung resistance, di ba kailangan i-divide mo sa sa gusto mong current na output. Halimbawa 43 volts, gusto ko siya sa 0.0008. So, divide natin sa divide mo na sa 0.008. Yun, makukuha mong resistance. Kasi, di ba ito yung natin? Yan. Ohms law, di ba? To get resistance, voltage, divide current. So, kung itong gusto mong current, i-divide mo yan, yun ang makukuha mong pan. Sandali, divide natin. Tingnan ko sa calculator. So, lumabas dito is 5.375. So 5,000, so K.
5K na yan, 5K. So, ginawa ko na lang, nilagay ko na lang 5.6 para may konting allowance pa. So, ganyan lang guys ang pag-compute. Rekta na. Rekta mo na siya. So, paglagay mo dito ng diode, so magiging, ito yung ng diode mo, no? Yan na. Kunyari, ito yung sinukat natin. Kanina is, ito, 2. Tama ba? 2 volts. Diode. Kalabasan nito, ito na. 0.008 amperes lang ang kuwan. Kaya, pasok na pasok sa walang problema.